In this video, we're going to talk about range, variance, and standard deviation for ungroup data in Bisaya. So, atong gamiton nga data pag solve sa measures of dispersion is ang 1, 2, 4, 7, 9, o 12. So, this is what you call mga ungrouped data. So, ito i-solve ang range, variance, o standard deviation. So, kani gitawag og measures of dispersion. So, ako sang i-explain nganong importante ang measures of dispersion o unsay pasabotan ni. Unsay meaning nganong gitawag sa dispersion. So, example, magkuha ta og set of data nga lalahi og the same og mean pero lalahi na sila og dispersion. So, for example, kani na lima ka number, puro 10. So, ang average ani or ang mean is 10. Pero ang iyahang dispersion ani is 0. Kay ang dispersion or measures of dispersion kay nag-explain kung ang data unsa ka lagyo to each other, unsa siya ka lahi-lahi ang variety niya. So kani another set of data 10 gyapon na yung average, parehara sila sa primero. Pero dili na ni 0 yung dispersion kay lalahi naman sila. Pero gamay ra og value. So, kung pila ang value sa iyang dispersion, ato pa na i-discuss niya sa akong pag-compute. So, ikaduha is 4, 7, 10, 13, 16. So, 10 gyapon yung average ani. Pero mas dako na ni siya og dispersion compare sa ikaduha. Kay mas lagyo naman og numbers ang difference sa kada data. So, nanay 4. So, from 10, mag-differ og 6. Napoy 16. Differ gyapon og 6. Unlike sa ikaduha, tag 2 or 1 ang difference gikan sa average. So, mo na importante kuhaon ang measures of dispersion aside sa central tendency, which is the mean, median, ug mode, which will tell you kung unsa ang tunga. Kani it will tell you kung how dispersed the data or unsa kalagyo, unsa ka katag ang data. No, kani equal ra sila og distance from the center. Kani ikaduha nara sa 2 or 1 ang ilang distance from the center. Kani mas layo na siya from the center, no, nasa 6 or 3 iyahang distance, meaning ang mga difference sa numbers gikan sa tunga. So, mo na importance nganong kailangan to kuha ng measures of dispersion. So, ang una natong i-discuss nga measure of dispersion kay ang range. So, mo nga data atong kuhaan og range, no? So, range is isa sa mga measures of dispersion. Siya ang gitawag og rough estimate of dispersion. Marag siya ang pinakagamay og accuracy, no? Less ra siya og reliable nga pag-measure sa dispersion. Di kaya siya ingon nga maka-describe gyud unsa ka lagyo to each other. Pero at least na kay gamay nga idea unsa ka lagyo posible ang mga data. So, ang pagkuha sa range is highest minus lowest. So, ang pinakadako nga number minus ang pinakagamay nga number. So, pinakadako dari is ang 12 minus ang pinakagamay is 1. So, 12 minus 1 is 11. So, muna ang range. Okay, so, gamiton niya po nato ang the same nga data. Pero ang atong solbo na karon ang ikaduha o ikatulo nga measures of dispersion. Ang variance, which is stands for S squared. So, yung formula na is kaning sigma or Greek letter, it means total. So, ang total sa
x square sa x minus mean. Sa ako na i-discuss niya. Kung siya pasabot ana. Divide sa n minus 1. Ang n is kuan pila ka buok. Ano, unom ka buok siya, so 6 minus 1. Kanang minus 1, pero na siya minus 1. O ang standard deviation, so muna katulong measures of dispersion. So ang symbol standard deviation is small s. No? So kibali square root ra siya sa variance. So exactly the same kung sa answer sa variance, imo na i-square root mo na ng standard deviation. So basically, kaning duha uban na sila permi. Kaya pag makuha na nimo ang variance, siguro man nimo i-square root para makuha ang sunod ang standard deviation. Which is ang standard deviation ang pinaka-common nga ginagamit for measuring dispersion. Kung ang sa measures of central tendency kay ang mean, ang measures of dispersion ang standard deviation. So sometimes gina-abbreviate siya as SD. Stands for standard deviation. So part sa formula sa variance of standard deviation ang pagkuha sa mean. Kaya apil man ang mean sa formula. So kung i-review na to ang pagkuha sa ungrouped data nga mean, sum of values or total sa tanang number nga given divided by pila ka buok. No, in this case it's 6. So ato na i-solve karon. So una na itong buhaton, kuha na itong mean aning nga data. Kaya mo na itong kuha ng variance of standard deviation. So ang mean or ang average is i-add ni mo tanan divided by pila ka buok, which is 6. So ang total niya sa taas is 35 divided by 6. So kung i-divide mo na, so taas man siya nga decimal na mo na i-round off na to. Munang nagamit tawag approximately equal to kanang wiggle nga symbol. Approximately equal to mo na gamiton kung nag-round off na ka, di na exact imong answer. So nag-round off to 2 decimal places, ang value is 5.83. So mo na mean. So after pagkuha sa mean, ang sunod buhaton sulat na to or i-list na to ang given data in vertical form, no? Nganla na to siya x. Imo man ang mga data nga unom ka buok, ato lang siya isulat pinatindog, no, vertical. And then magbuhat another column nga nganla na to x minus mean. Sabot ang kanang given nga data nga x i-subtract mo na sa unsay answer atong mean. Which is ang atong answer sa mean is 5.83. So example kanang first nga row, i-subtract nimo na 1 minus 5.83. So ang answer negative 4.83. Sunod ang 2 minus 5.83. So mahimong negative 3.83. So kibali kanitanan ang x i-subtract nimo sa mean ng 5.83. So kung masayop ka sa mean, mamali na nimo imong answer tanan kay connected man siya sa mean. So kailangan siya i-make sure nga correct mo ang mean. So 4 minus 5.83, negative 1.83, and so on. No? So same procedure lang, 12 minus 5.83. So muna ang x minus mean. Ang sunod nga column is ang square of x minus mean. Meaning i-square nimo ang kanang nasa second column nga x minus mean. No? So pasabot sa square is i-multiply nimo sa iyang self. So example kanang pinaka-primero negative 4.83 square nimo, meaning multiply nimo sa iyang self, mahimo ng 23.3289. Gamit lang kag calculator. Kani pong negative 3.83 multiply nimo sa iyang self, mahimo siya 14.6689. So same procedure sa uban. So pangkuhaon nimo square sa kada x minus mean nga value. So mo na tanan third column. Ang sunod buhaton after makuha na nimo ng third nga column, imong i-add, no. May gitawag og sum of square of x minus mean. Kanang sigma nga symbol kanang letter E mo na sum or total, no. Meaning i-add nimo tanan. So kaning
column, i-add nimo na tanan, mahimo makakuha kag answer nga 90.8334. So once makakuha na ka ng value kanang total niya, pwede na ka mo gamit sa formula. Balik ta sa formula sa variance nga s squared, sum of square of x minus mean over n minus 1. So which is na naman tayo value sa sum of square of x minus mean, which is 90.8334. So ito na ibutang diha. Sunod ang ubos n minus 1. Ang n kay pila ka book given numbers. Unom, so 6 minus 1. And then i-compute nimo 90.8334 divided by 5, no? Kaya ang ubos kay 6 minus 1 man, which is 5. So approximately ang answer ani is 18.17. So nag-round off lang na kibali into 2 decimal places. And then ang standard deviation, so i-square root lang nimo ang 18.17, no? Kay mao man variance para makuha ang standard deviation. So ang square root ana is 4.26. So round off gyapon na into 2 decimal places. So approximately equal to gihapon ang ato ang symbol gamiton. So meaning medyo nagkalagyo ang mga numbers gikan sa mean nga 5.83 by average of 4.26 na ay more than 5.83 by 4.26 na po lesser than the 5.83 by 4.26. So plus ug minus lang ka sa taas ug ubos. Munay pinakataas ug pinakaubos nga possible value sa mean. So gikan sa mean. So mo na siya ang measures of dispersion. So thanks for watching, and I hope naka-learn mo sa aning video, and please subscribe to my simple channel.